Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Update lang po tayo dito kay Mr. Ramil Madriaga. Ayan po, yung lalaki pong katabi ni Sara Duterte. At kung titingnan po ninyo, talagang close na close itong dalawa. Bakit natin nasabing close? Kasi matagal po sila nagsama. Matagal po sila naging magkatrabaho. 2018 sila nagkakilala, inintroduce ni Pangulong former President Duterte, ito si Madriaga, dito kay Sara Duterte. At simula noon, nagsama na sila at nako, ang dami nilang mga ginawang mga transaksyon. At ayon kay Madriaga, ito pong si Vice President Sara Duterte, allegedly, ay tumanggap po ng campaign contributions mula doon sa mga POGO operators at doon sa mga sa mga pinuno ng mga mamahaling tawas. Nag-iingat po akong banggitin yung Alam niyo na ibig ko sabihin kasi medyo sensitive itong pag binanggit ko pa yung kung ano ibig sabihin. Basta sa Tagalog, pinuno ito, hari ng mga ipinagbabawal o mamahaling tawas. So, ang kasama doon si Michael Yang. Ano ba si Michael Yang? Saka yung mga grupo nila. So, ayun po yung yung mga campaign contributors di umano ni Sara Duterte nung tumakbo siya bilang vice presidente ayon kay Madriaga. Ngayon ang tanong, matagal sila nagkasama, close sila. Ayan mga kababayan, mapapansin nyo naman At meron sila minsan, special kasi si Madriaga. Isa pa dinadalaw ni Sara Duterte ito dun sa BJMP. At 2 beses ata niya dinalaw si Madriaga. So close. Bakit ba't dadalawin ni Sara Duterte yon? Ibig sabihin, meron silang pinagdaanan. At meron silang pinagsamahan. Pero bakit ganun? Ba't biglang bumaliktad itong si Madriaga? At naglabas ng kanyang affidavit na kung saan idinidiin niya, nilalaglag niya itong si Sara Duterte. Ito mga kababayan yung dahilan. Pakinggan natin yung abogado ni Ramil Madriaga. Ano ba talaga nangyari? Ba't nagkaganon? Ito po, pakinggan po natin. Hindi rin na po natin ipi-play yung video. Baka makapiright tayo. Basta, ito po yun. Yung maririnig ninyo, yung interview po sa One News ni Atty. Raymond Palad. At ang maririnig po natin mga boses dyan, boses ni mga anchor ng One News. Okay, so ito mga kababayan, pakinggan natin yung dahilan. Bakit? Also joining us this afternoon, Attorney Raymond. Bakit nagsalita? Biglang bumaliktad ito si Ramil Madriaga at nagsalita laban kay Sara Duterte. Palad, lawyer of Mr. Ramil Madriaga. Madriaga is accusing VP Sara Duterte and her husband of alleged dealings with drug lords and offshore gaming operators in an affidavit that he subscribed and swore to, I think, November 29 of 2025. Attorney Palad, magandang umaga po. Magandang hapon po. And thank you for joining us. Hapon po. Good afternoon po sa inyo sa mga tagapanood ninyo. Yes, Good sir. afternoon po. Yes, sir. Sir, to begin with, sir, can you give us a status of Mr. Madriaga before anything else? Exactly what is his status now? Where is he? And what is his condition? As of now, nakadetain siya sa Annex 2 sa Bikutan facing the kidnapping case sa RTC Manila. Hindi pa po siya convicted na sa prosecution sa evidence pa po yung case niya doon. So he is currently in jail with Yes. a pending court Apo. case for Ini kidnapping. ito yung second case nga sa kidnapping, di ba? Tama po, tama po. Yung una na-acquit na siya ron I think that was 1997. Tapos ito pong case na to, I think na-detain siya 2022. 2023, sir, I think. Yeah. July 23. Pending pa siya ngayon. 2023. Yes, sir. Yes, sir. But sir, I've scanned through the the affidavit that he. Marami nagtatanong bakit nakakulong si Madriaga? So si Madriaga po ay nakakulong dahil po sa reklamo ni ng grupo ni Harry Roque. So damay na naman dito si Harry Roque. Bakit? Ang dahilan yung lupa diyan sa Bataan na matagal na natin nabalitaan yun Ang laki ng kinita
ni nung mag-asawa, ni Harry Roque pati ang asawa niya, ang laki ng kinikita dun sa lupain sa Bataan. Kasi balak nila ang gawing Pogo City. Ang problema, nagreklamo yung mga may-ari ng lupa. At alam ko, tumulong ito sa Madriaga, dun sa mga farmers, kaya bumelta itong si Harry Roque. Kaya siya nakasuhan. Ito yung confirmation, mga kababayan, maririnig po natin. Subscribed and swore to. What exactly do you want to establish with the affidavit, or what is the intention of the affidavit? Well, before we prepared yung affidavit na yon, we asked him to write mismo sa piece of paper yung kanyang mga nalalaman doon sa sinasabi niyang mga pogo money and other irregularities nung panahon ng panunungkulan niya doon sa team ni BP Sara at ni former President Duterte. So we have 2 sets of handwritten notes niya which we prepared into an affidavit form. Mhm. Sa kanya lahat yung galing yung information na yan, inayos lang namin na talaga maging presentable dahil nga hindi natin maintindihan sulat talaga niya. Yes, sir. But when you say we ask him to write it down, who are you referring to? Well, may kasama akong isang lawyer noon. So, nung makaharap ko siya, marami siyang gustong ikwento. Sabi ko, bigyan mo ko ng mga topic na talagang alam ko yung details para ma-check ko kung talagang may personal knowledge ka. So, nag-start siya magkwento Of course. and chinek namin yung Facebook niya. Nakita naman namin yung connection niya na talaga nagtrabaho siya, including rendering technical services doon sa BP SPG na sinasabi niya specialized trainer siya. Marami na-open ko yung Facebook niya. Doon mo makikita talaga na talagang connected siya sa team or sa grupo ni BP Sara at sa iba pang mga empleyado sa Office of the Vice President. Yes, sir. But what I mean to ask, sir, is what is his motive or point? Why did he come forward to tell Write this an story? What did he want affidavit, to happen? Okay. Yeah, prior to the interview noon, binabasa ko yung una niyang sulat sa amin. Yung sulat na sinamarize niya. Alam niya na maraming madadamay dito sa paglabas niya. Pero ang term nga niya is that he is prepared to face the consequences. Maraming makukulong, maraming maapektuhan. Pero handa na raw niya itong gawin para mailabas niya yung mga nangyari sa kanya at magkaroon din daw ng justice doon sa pinaglalaban niyang kaso na i-file niya kay former spokesperson Attorney Roque. So kasi ito nagsimula Sir, lahat. attorney, I'm so sorry. Apa. Hindi ko sure if naintindihan niyo po yung tanong ni Ed. Ano po yung motibo? What is the motive for writing the affidavit? What does he want to happen? Yeah, actually, yan din ang tanong ko sa kanya. Anong mapapala mo rito sa ginagawa mo? Sabi niya, wala akong hinihinging kabali dito. Attorney, tulungan mo lang ako doon sa kidnapping case. So, i-represent mo ako ng free. Tapos, gusto ko kasing umundar yung kasong natulog sa ombudsman na ipinel niya kay Attorney Roque and other people regarding doon sa land grabbing activity sa Bataan na supposed to be gagawin nata itong Pogo Township. Okay, so yun pala yun. Kinasuhan pala niya si Harry Roque ng land grabbing. O kaya naman rumesbak etong si Harry Roque. O yun po, doon po nagsimula yung gulo, mga kababayan. Ang feeling niya, napabayaan siya, inabandona siya ng mga taong tinulungan niya. So alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo, mga confidential matters, pick up ng pera, delivery ng pera. Tapos nung dinimanda siya ng grupo ni Attorney Roque, hindi daw siya tinulungan ni BP Sara. Yun, masamang-masama talaga. Okay, so personal retribution. Kumbaga, this is a very personal issue to him because feeling niya hindi siya sinalo in the end, hindi siya tinulungan. Siguro isa yan sa mga motibo niya. On the other side, nung tinanong ko siya, bakit naman kasi kailangan mo pang idemanda si Attorney Harry Roque ang tahimik ng buhay mo? Sabi niya, Attorney, bilang Intel Security Officer, dati Intelligence, umiral yung pagka-Intel Officer ko nung makakita ko ng mga Chinese paramilitary person doon daw sa lote, doon sa Bataan. Kaya sa halip na tahimik yung buhay niya, nagsimula siya ng problema, nag-boomerang siya, pato nakasuhan ng kidnapping. Kaya siya nakakulong ngayon. Pero attorney, anong connection niya doon sa lugar na yun sa Bataan? Bakit siya nakasama ron? Ang kwento niya sa akin is that binigyan siya ng extra work as bodyguard, security Yes. officer ng isang Chinese family na related din sa Pogo. Oo. Tapos? So extra income yon. Then later on, nung nakita niya na may mga parang Chinese-looking person doon sa lote na yon, I think 47 hectares yun, nagkukuha siya ng picture, then nag-file siya ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. At later on,
inakusahan siya ng pamilyang binabantayan niya ng kidnapping at ang naglo-lawyer, private prosecutor, yung law office ni Atty. Roque. Doon na nagsimula yung problema nila. So, ano, Okay. So meron palang kaya pala ito si Harry Roque, hindi rin basta-basta makabalik dito sa Pilipinas. Hindi lang yung kaso niya dyan sa Pogo, kundi meron pa palang kaso ito, land grabbing. Sa ombudsman. So, kaya pala ito si Harry Roque, takot na takot bumalik dito. Marami palang marami pang kaso, hindi lang yung trafficking. Dyan po sa in connection sa Pogo. Walang iya ka, Harry Roque. kaaway-away actually, yung dati niyang amo, saka yung kliyente ni Harry Roque. Yun ang pinagmulan nun. Yan ang pinagmulan po nun ay yung pamilya kung saan siya nagpa-bodyguard. Yun ang Yes. nagreklamo ng kidnapping. Tapos ang nagrepresent Oo. doon sa victim, si Atty. Roque. Mhm. And then nung... Bakit siya nag-file kay Atty. Roque ng Well, reklamo? Kasi meron daw siyang mga nakita mga Chinese paramilitary doon sa lote kung saan gagawin parang Pogo Township yung lote na yon. Pogo, oo. Yes, umiral yung pagiging makabayan daw niya. Kaya nagsumbong siya sa intelligence, sa ombudsman, pero pinatulog nga daw yung kaso. Tapos, nag-boomerang na yan. Later on, may kasong kidnapping na nagdemanda mismo kung sino yung binabantayan niya. Siya ang pinalabas na nag-kidnap at anong private prosecutor nga, yung law office nila, Atty. Roque. Diyan nagsimula lahat. Anong status ngayon ng kasong yan involving Harry Roque? Anong Na status ngayon? nasa prosecution evidence pa, I think ang hearing is December 12, tomorrow. Last Yes. witness ata ng prosecution evidence pa. Meron ba kayong papeles sa attorney? Halimbawa, yung mga sinampan niya sa ombudsman, etc. Meron lang ako nung first page Yes. Ah? Meron lang ako nung first page and ang latest info is that natutuwa nga siya nung pumalit si Ombudsman Rimulya, umandar na yung kaso na natulog ng ilang taon. Naglabas na ng subpoena at nire-require na yung mga respondents to file their answer doon sa tinimanda niya. Meron nakapile ngayon sa ombudsman. Siguro after this interview, I can send yung first page ng demanda niya. Mhm. Mhm. Saka yung subpoena. Pero kailan ba niya final yung unang-unang complaint niya? Anong taon yun? Hindi ko hindi kasi akong lawyer ng Kasi time yung na yun. Pogo, nag-umpisa yan nung panahon lang ni President Duterte. Definitely, yan, bago siya nakulong nung nagsampa siya ng kaso sa kidnapping, sa ombudsman na pinatulog daw. Pero attorney, if I may, let me get now down to the brass tacks dun sa affidavit na pinirmahan niya nung November 29. 29. Yeah, 29. He had several assertions in his affidavit. I'm wondering if we can prove these assertions kasi among them, sinabi niya, may dinalang dalawang sasakyan ng DepEd pa ginamit containing several duffel bags of up to 30 plus million each. And these were distributed to various places, Laguna, isang comedy bar, pati sa office ng ombudsman. Does he have anything with which to prove these allegations or assertions? Whether it's photographic or video or I don't know, GPS time links, anything that could back this up. Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niya to, kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung maaresto siya doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya kinumpiska ng mga pulis at iyon nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon, hindi naman siya ginamit ng process evidence to prove yung relationship sa kidnapping. So, darating yung time, mabubuksan natin yung mobile phone na yun at siguro makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang pag-iiwan ng pera sa mall, kung saan siya, kasi mahilig siya mag-picture pati daw yung mga Chinese, yung mga paramilitary sa loob ng Bataan property, may mga pictures daw siya nun. Mhm. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Mhm. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakataon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, baka masappi na yan, maporensik yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Ang sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging nila, nandun daw lahat sa 3 mobile phone niya. Iba-iba kasi ang In phone niya custody of the RTC. So Yes, at RTC po. we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, hindi naman siya na forensic examination So, hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang magkakaroon ng opportunity, masappi na yan, ma-forensic examine yan, makikita daw natin lahat doon ng mga sinasabi niya, doon sa mga lakad niya na madalas siya mag-take ng picture talaga sa mga operation niya.
Okay. So, yun mga kababayan. Wala pong nag-utos sa kanya. Wala pong nasa likod na ma-impluensyang tao. Kaya nagsalita, eto si Madriaga. Ang sabi niya lang, ang feeling niya, napabayaan siya, inabando na siya ng mga taong tinulungan niya. Oh, sino ba yung mga tinulungan niya? Oh, Sara Duterte. Diba? Doon sa kanyang affidavit, ang dami niyang sinunod na utos galing sa dito kay VP Sara. Tapos pagdating, nung dinemando siya, ng grupo ni Harry Roque, hindi siya tinulungan. Na hanggang ngayon nakakulong siya. Ay hindi natin alam kung ano ang naging usapan nila nung 2 beses dumalaw si Sara Duterte dyan sa BJMP. So, hindi kaya yun ang na sige, tulungan kita. Pero huwag ka magsasalita. Baka pwedeng ganun mga kababayan. Pero wala na eh. Nagsalita na itong si Madriaga. At mukhang seryoso na ito. Handa niyang harapin lahat. Alam niyang marami raw masasagasaan. Maraming madadamay. Handa na raw siya. Ang nakakatakot lang, nasa loob siya ng kulungan. Sana lang, bantayan ito maigi ng pamunuan ng BJMP. Kasi delikado eh. Di ba? Delikado, nakakulong siya. Okay lang sana kung nasa labas siya. Kaso nasa nasa loob ng BJMP, nasa kulungan. Baka pwede nga siya mag-request ng na lumipat siya ng custody ng pwedeng PNP. Di ba? Para masigurado yung kaligtasan ni Madriaga. So yan, mga kababayan, yung ating update. Wala pong ibang nasa likod ng paglabas ni Madriaga. Wala pong nag-utos kasi sinasabi na naman ng mga didilis na ito ay kumbaga itinanim ng Administrasyong Marcos. Magaling magtanim yung mga Ayan sila defensor, magaling magtanim pero ito kusang loob. At siguro sabi nga nung attorney niya, nabwisit na siya kasi bro mo, ang dami niyang sinunod na utos. Tapos pagdating dun sa kaso hindi siya tinulungan, pinabayaan siya. Magagalit ka talaga. 'Di ba? So yan mga kababayan yung ating update at abangan natin ang mga susunod pang kabanata. Hindi natin alam kung ito ba iimbestigahan ng Senado. Abang-abang po tayo sa mga susunod pang mga mangyayari tungkol dito. For the meantime, tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila 208 sa ibang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.